Sa mabuting balita ngayon, ang mga salita ni Jesus ay tila napakahirap intindihin dahil ang karaniwang larawan natin sa Kanya ay ang maamo at mapayapang Jesus na nagtuturo ng pagmamahalan at kapatawaran. Ngunit sinabi niya, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi." Ang apoy na tinutukoy ni Jesus ay hindi apoy ng pagkawasak, kundi apoy ng pag-ibig ng Diyos. Apoy ng Espiritu Santo na nagbibigay ng liwanag, init at pagbabago ng puso ng mga tao. Ito ang apoy na bumaba sa mga alagad sa araw ng Pentekoste. Apoy na nagpasiklab sa kanila at nagbigay sa kanila ng lakas upang ipahayag si Kristo sa buong mundo. Ang apoy na ito ay tanda ng banal na alab ng pagmamahal na dapat nagliliyab sa bawat puso ng Kristiyano. Ngunit kapag ang apoy ng katotohanan ay pumasok sa mundo, hindi lahat ay matutuwa. Ang liwanag ay laging nagbubunyag ng kadiliman at ang kabutihan ay naglalantad ng kasamaan. Kaya sinabi ni Jesus na ang kanyang pagdating ay magdudulot ng pagkakabahabahagi. Hindi dahil gusto niya pag-awayin ang mga tao, kundi dahil ang pagsunod sa katotohanan ay may kaakibat na pagpili. Kailangan piliin natin si Kristo kahit ito ay magdulot ng pagtutol, hindi pagkakaunawaan o paglayo ng mga taong mahal natin. Sa ating panahon ngayon, nararanasan pa rin natin ang ganitong uri ng apoy. Kapag pinipili nating mamuhay ng tapat, may mga pagkakataong hindi tayo naiintindihan ng karamihan. Kapag pinaninindigan natin ang katotohanan, minsan ay tinutuligsa tayo. Ngunit ito mismo ang hamon ng Ebanghelyo. Ang pananampalataya ay hindi pagiging komportable, kundi pagiging matatag sa pag-ibig at katotohanan. Ngunit ito mismo ang hamon ng Ebanghelyo. Ang pananampalataya ay hindi pagiging komportable, kundi pagiging matatag sa pag-ibig at katotohanan. Ang kanyang kapayapaan ay hindi kompromiso ng kasalanan, kundi kapayapaang bunga ng pag-ibig na totoo at matuwid. Ang kanyang apoy na dala ay naglilinis, nagpapabanal, at nagpapaalab sa mga pusong handang magbago. Kaya minsan kailangan nating danasin ang sakit ng pagkakabahabahagi upang manatiling tapat kay Kristo. Ngayon ay inaanyayahan tayo ng Panginoon na pag-alabi ng apoy ng ating pananampalataya. Ito ay ang apoy ng malasakit, katapatan at kabutihan sa gitna ng malamig na mundo ng kasinungalingan, galit at kawalang pakialam. Tandaan natin na ang ating misyon bilang mga Kristiyano ay hindi lamang magpanatili ng apoy, kundi magsindi at magpaalab nito sa puso ng tanan.